share ko lang. Nandito na. Ayan ang bahay ng aking client. So, yan. Beautiful. Yan. Park muna ako dito sa garahe niya. Para okay naman. Dito na ako. Doorbell tayo. Hello, good morning. Well, good morning to you. How are you? Oh, pretty bag. Yeah, thank you. How are you? I'm okay. How are you? I'm great. Thanks for asking. Okay. It's nice to see you. Yeah, me too. Yeah. Did you have breakfast already? Oh, yes, of That's course. good. Okay, tapos na kaming magchikahan ni Lola ngayon. Sabi niya, maliligo daw siya at umupo lang daw ako dito kasi ayaw niyang sinasamahan siya sa CR, sa bathroom. 92 years old na siya, pero malakas pa rin. Kaso lang, syempre pag ganyan, papasok ako sa kwarto niya. Hindi niya ako nakikita. Tsaka hindi niya rin naririnig, mahina na yung pandinig nila. So, para lang masigurado na safe siya sa doon sa CR. Sabi niya, oh, if I need anything, I'm gonna just scream. Sabi niya sa akin. Sabi ko, okay. Pero hindi niya alam na nandun lang ako sa gilid. Nakatingin sa kanya. So, yan. Nandito ako sa living room nila. Diba? So, ang number one na dapat panatiliin ay yung safety nila. Kasi, sa mga ganyang edad, fall risk na sila. Ibig sabihin nun, madalis na silang matumba or madulas pag yan, lalo na sa bathroom. Isa yan sa pinakadelikadong lugar sa bahay na, pwede kang mabagok yung ulo nila or ma-fracture yung hip nila. So, kailangan mo silang bantayan. Pero ito naman, may mga chair sila doon sa loob na para hindi na sila kailangang tumayo. So, yung ibang client, iaalaw ka nilang mag-stay doon. Papanoorin mo lang sila. Wala pa naman akong client na yung nagpupo siya tapos pupunasan mo siya. Walang ganun. So, ito, more on companion lang talaga sila. Gusto lang nilang may kasama sila sa bahay. Hindi sila yung bedridden. Hindi ganun. So, yun. So, maganda rin yung trabaho kasi magaan lang siya. Okay din lang pasahod nila. At saka, you're only dealing with one person or one client. So, hindi siya mabigat. How about the, what is it? Winter? Winter is, well, there's no snow. There's no snow? No. If there is, everybody just goes out and rolls in it because they can't believe it's there. Yeah. It's really funny. And we lived there for 2 years. The first year I thought it was the worst place in the world. But by the second, it was fine. I didn't mind it at all. Yeah. I remember one time we were back, Carolyn and I had gone back east to see our family because he was off on he used to travel every now and then big time. Mm-hmm. So anyway, he wasn't around, so she and I went back to upstate New York. Yeah. And had a nice summer. And then we got back to our house in Phoenix. And dear, it was just so hot. Too hot. Yes, and the heater wouldn't quit. But, the whole housing area was just awful. So we went out to a place that had a swimming pool and something or other, and we just sat in the pool for about 6 hours. And finally we got out, and then... Okay, ayun na nga. Tapos na kaming magchikahan ulit. At gagawa naman ako ng lunch niya ngayon. Ayan. Mahilig sila sa mga canned soup. Tapos gagawan ko lang siya ng sandwich. Lunch is ready! Yun nga, tapos nang mag-lunch si Lola. So, ang aantayin ko na lang ngayon is yung gagawin kong dinner niya mamaya. Bago mag-5, dapat mag-prepare ka na ng kakainin niya. Pero,
kung minsan, sasabihin niya sa'yo na, oh, you don't have to do that. You know, my daughter can make some when she gets home. Pero syempre, late na umuwi minsan yung anak niya kasi busy nga. So, ang ginagawa namin, ako, naghahanda na ako ng pagkain niya. Madali lang naman silang gawa ng pagkain, hindi sila maselan. Tapos, yan, mamaya konti, darating yung mga mails niya. Kukunin ko yun sa mailbox dito sa harapan ng bahay niya. Tapos ibibigay ko lang sa kanya. And then, babasahin niya. Tapos, siguro mga 30 minutes ganun. Encourage ko siya na matulog. Kasi nga, kailangan din nilang matulog. Siya, sa sitwasyon niya, ayaw niyang natutulog. Ayaw niya, parang natatakot siyang matulog. So, pero kailangan niyang magpahinga 92 na siya. Tapos, gustong-gusto niyang gumagawa ng gawaing bahay. May washing machine naman siya. Tapos, may dishwasher naman. Hindi mo kailangang magkuskus or maghugas ng pinggan. Lagay mo lang doon sa yung machine na yun. Tapos, pupunuin lang nila yun ng mga pinggan. Tsaka lang nila i-start. So, ganun lang kadali. Tapos, yun, magkikwentuhan na lang kami. Hanggang sa matapos na yung shift ko. Tapos clock out, then go home. Ganun lang kadali. So, yun lang. Bye!